Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Banjo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Si Banjo ay tubong probinsya. Hindi na bago sa kanya ang kwento tungkol sa samot-saring kababalaghan. Minsan na rin itong nakaengkwentro ng aswang. May ilang beses pa na pinarusahan ng duwende dahil naging pasaway sa gubat. Ngunit ngayon, lumipat siya sa tahanan ng tiyahin dahil mag-a-abroad ito para makaraos sa buhay. Walang kasama sa bahay ang unika iha, kaya't siya ang pinakiusapang makasama. At isa pa, siya na lamang din ang natitirang malapit na kaanak. Para naman sa parte ng binata, gusto niyang siya ang magbantay sa pinsan dahil walang tiwala sa mga kapitbahay. Nauuso rin kasi ng mga panahong yon ang panggagahasa. At ang malala, menor de edad ang kasangkot. Magandang babae ang pinsang si Emily. Lapitin at habulin ng mga lalaki kaya't gustong protektahan. Wala namang problema kung magsama sila sa iisang bubong dahil malapit din naman sila sa isa't isa. Bunso at kuya ang tawagan nila. Ang inaalala lamang ni Banjo ay ang paligid. Puro naglalakihang kahoy ang makikita. Makapal ang nagtutubo ang halamang ligaw. Malayo ang distansya ng mga bahay-bahay na kahit sumigaw, duda itong madidinig. At isa pa, wala ding kuryente. Ang tanging ilaw ay lamparilla o kandila at buwan sa gabi kung meron man. Hindi naman kadiliman ang dahilan kung bakit nag-aalala si Banjo. Ang totoo, natatakot ito sa partikular na puno kung saan pinaghihinala ang tirahan ng kapre. Bukas ang ikatlo niyang mata ngunit limitado lamang ang makikita. Swerte na lamang na nasisipat ang higanteng nilalang, kaya alam na merong nakatira sa punong yon. Kung ilalarawan ng binata, salbahe, babaero, manyak at palaging nambuboso sa mga dalagang naliligo doon sa balon. Ilang metro lamang mula sa tirahang puno. Ilang beses nahuli na mga sandaling nag-iigib. Sumisimple ito para agawin ang atensyon ng nilalang. Kaso nga lang, hindi siya nito nakikita. Bagay na ipinagtataka niya rin. Kuya, kukuha lang po ko ng malunggay sa labas. May binigay na karne na manok si Lola Sita. Gawin na lang nating tinola para may sabaw tayo. Pagpapaalam ni Emily, na kagad naman hinindian ni Banjo. Ako na, Emily. Dito ka na lang sa loob. At ako ang lalabas. Diyan ka lang, ha? Wika ni Banjo. Napakamot na lamang sa ulo ang dalaga. Napapansin din ito na kapag magbabalak na pupunta ng likod bahay, hindi pumapayag si Banjo. Sa kalagitnaan ng pangunguha ng malunggay, nakita ni Banjo ang kapre. Katulad ng tipikal na gawain ito, humihit-hit ng tabako na ang usok ay binubuga ng malalaking butas ng ilong. Tinitigan niya itong mabuti. Lumilika pa ng ingay. Pero parang bingit bulag ito sa lahat ng pagpapapansin ng binata. Napapailing na lamang si Banjo at nagmamadaling bumalik ng tahanan dala ang malunggay. Nang magkaharap sa hapag, dito na napatanong si Emily. Kuya, napapansin ko lang, bakit kapag magpapaalam akong pupunta sa likod,
Mangunguha ng malunggay o magwawalis ayaw mo? Bakit po ba? May hindi ba ako pwedeng makita roon? Bawal na ba akong umapak sa bahaging yun? Tanong ng dalaga. Ang dami mong tanong ah. Hindi naman sa ganon, Emily. Hindi ba? May kapre dyan sa puno. Ayaw ko lang na makita ka ng higanteng yun. Mamaya, magkagusto pa sa'yo eh. Tugon ni Banjo. Naniniwala ka pa rin pala sa ganyang kuya? Bago ka pa dumating dito para samahan ako, ilang libong ulit na akong pabalik-balik sa likod. Wala namang nangyari. Saka, hindi naman siguro totoo na may kapre dyan sa puno. Kasi kung meron man, sana matagal nang nagparamdam. Hindi po ba? Malay natin. Nasa iba pa pala yung atensyon. Tapos kapag napapadalas na yung pagkakita sa'yo, ikaw naman yung matipuhan. Ang pangit kaya pakinggan. Magandang dalaga, nagustuhan ng kapre. Ay sus Mariosep. Wika ni Banjo. Nagtawa na naman ang magpinsan. Puro ka talaga kalokohan, kuya. Ay nako, hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Mas maniniwala pa ako kung sasabihin mo na may duwende kasi naparusahan ka dati, hindi ba? Yan, diyan ka magaling. Yung mambaliktad. Ikaw yung pinag-uusapan tapos isingit mo yung nangyari sa akin noon. Alam mo, kumain ka na nga lang. Wika ni Banjo. Nagpatuloy sa pagkain ang magpinsan. Ilang sandali pa ay natapos. Si Banjo ang umako sa paghuhugas ng pinagkainan. Samantalang pinagpahinga na sa Emily. Takipsilim pa lamang ngunit kahit papano, may liwanag pa ng araw sa labas. Kaya't dali-daling inasikaso ang mga hugasin dahil sa likod bahay nalalagay ang pwesto. Sa kalagitnaan, hindi nakaligtas sa binata ang kapreng nakatitig sa tahanan. Diretso ang mga mata nito sa kwarto ni Emily. Wala pa namang ginagawa. Panay lamang sa pagbuga ng usok mula sa hinihit-hit na tabako. Gayunpaman, bantay sarado ang kilos nito. Pagkatapos ng gawain, nagsunog ng dahon ng sauko. Ang matapang nitong amoy ang pumukaw sa atensyon ng nilalang. Sunod-sunod na napaubo ng malanghap. Ngiting tagumpay naman ang makikita sa mukha ni Banjo. Kaso nga lang, ngunit tila hindi pa rin siya nakikita nito. Sus, sa ganitong paraan lang pala maagaw yung pansin mo. Hindi mo ba talaga ako nakikita o ayaw mo lang akong pansinin? Alam mo yatang kukontrahin kita eh. Sige lang, kapag nanggulo ka sa pinsan ko, makikita mo talaga. Subukan mo lang. Wika ni Banjo. Matalim ang titig sa kapre. Bigla rin itong naglaho ng hindi makayanan ang matinding amoy ng pagsunog. 10 oras ng gabi, nang maalimpungatan ang binata sa ingay ng kaluskos sa labas. Dali-daling sumilip sa bintana. Nakita ang kapre na tila niyuyugyog ang sanga na inuupuan. Parang nagagalit. Nang mapansing panay ang pagtingin sa baba, mahinang napatawa ang binata dahil hanggang ngayon umuusok pa rin ang sinunog kanina na direktang tumatama sa puno ng kapre. Ang laki mong higante, pero takot ka pala sa usok. Naku naman, ganyan lang pala yung gagawin para galitin ka eh. O sige, bukas mas dadamihan ko pa yung pagsusunog. Wika ni Banjo sa sarili. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nag-ipon na ng daon ng sauko si Banjo. Patutuyuin lamang ng kaunti sa init ng araw.
tapos susunugin mamayang hapon para inisin ang kapre. Kaso nga lang, naging abala sa mga sumunod na oras dahil pinatawag ng kaibigan para magpatulong sa pangunguha ng halamang gamot para sa lolong manggagamot na si Mang Waldo. Ang matandang ito ang tumulong sa kanya ilang beses matapos mabiktima ng elemento. Pagkatapos, hindi na nakauwi kagad dahil naimbitahan pang maglaro ng baraha. Marunong naman ito at may kaunting barya kaya kumasa. Takip-silim na nang maalala ni Banjo na naiwang mag-isa ang pinsang si Emily. Dali-daling nagpaalam. Nataranta ito. Nang makita ang kapre na nakangiting nakatitig sa pinsan habang naghihintay sa kanya sa bakuran. Otomatikong bumunot ng posporo, sabay sindi sa dahon ng sauko. At nang tuluyang umusok, nagwala ang nilalang. Madidinig ang matinding kaluskos ng mga dahon. Kuya, may problema ba? Kung makapagsunog ka naman ng dahon parang importanteng importante, may nangyayari bang hindi ko alam? Tanong ni Emily. Wala naman. Sinindihan ko lang para walang maikalat yung hangin. Kita mo namang gabi na ako dumating kaya nagmamadali na ako. Tugon ni Banjo. Talaga ba? Baka naman meron talagang nangyayari. Ayaw mo lang sabihin sa akin? Ano ba kasi yung kuya? Parang hindi magkadugo eh. Muling tanong ng dalaga. Nagdadalawang isip si Banjo na sabihin sa pinsan ang totoo. Inaasahan niyang magiging katulad ng unang pag-uusap ang sagot nito. Hindi ito yung tipo na madaling mapaniwala lalo na sa mga kababalaghan. Kahit ilang beses pang makarinig. May kung ano sa paniniwala na mahirap baliin. Pero naisip din ng binata na mabuting sabihin na lamang para kahit papano ay meron itong alam. Maniwala ka man sa akin o hindi, Emily. Ang kapret sa puno sa likod, napapadalas na yung pagtingin sa'yo. Ang pagsusunog ko ng dahon ay paraan ko para maitaboy siya. Nakikita ko kasing natatapangan sa amoy eh. Pagpapaliwanag ni Banjo. Napabuntong hininga ang binata nang tawanan ito ni Emily. Kuya, nagpapaniwala ka talaga sa ganyan no? Baka naman ikaw yung natipuhan ng kapre tapos dinadaan mo lang sa akin? Ikaw ha? Ewan ko na lang Emily. Hindi mo ba pwedeng paniwalaan muna yung sinasabi ko? Kahit ngayon lang, seryosohin mo ko. Kuya, ang hirap kasi niyan. O baka naman gusto mo lang ibaling yung pansin ko kasi ayaw mong magkamabutihan kami ni Shelo. Ay nako, isa pa yan. Ayaw kong maging kayo ni Shelo. Kasi siga-sigaan yun sa sityo tapos ang bata-bata mo pa para pumasok sa isang relasyon. Teka nga, iniiba mo na yung usapan ha? Hindi bali na, magpahinga ka na nga lang doon. Wika ni Banjo. Buntong hiningang napailing ang binata. Nagsisisi nang makalimutang humingi ng pabor sa manggagamot kanina. Balak pa sanang isumbong ang tungkol sa kapre. Nangako na lamang nagagawin ito kinabukasan. Madaling araw nang bumangon si Banjo. Napabalikwas ng makaramdam na mabigat na presensya. Bahagyang naipikit ang mga mata para aninagin ang figura ng tao sa may bintana. Kagad kinlabutan ng maalalang nasa ikalawang palapag. Sa tayog ng bahay, imposibleng maabot ito ng tao. Ang anino, pasimpleng pabalik-balik ng lakad. Dali-daling kinapa ang 1 metrong 2x2 sa ilalim ng higaan at saka dahan-dahang lumapit. Kaso nga lang, pagkabukas ng bintana, si Banjo ang natigilan dahil ang bumungad sa kanya.
Walang iba kundi ang kapre. Sumisilip ito sa kwarto ni Emily. Nanginig si Banjo nang maklaro ang itsura nito. Malaki ang muka, mabaho, malaki ang butas ng ilong, mabalahibo ang katawan, malaki ang tenga, magulo ang buhok na parang alambre sa tigas. Hindi nawawala ang amoy ng tabako. Ang mga matang mapupula ay nakatuon sa kinalalagyan ni Emily. Sarado ang bintana, ngunit dahil may ilaw sa lamparilla, kahit papano ay naaaninag sa loob. Nang tangka ng kapreng buksan ng bintana, walang pagdadalawang isip na hinampas ng paulit-ulit. Natatamaan ito, ngunit mababakas ang pagtataka dahil panaylingan lamang sa paligid. Hinahanap kung ano ang tumatama sa ulo. Tumilapon ang binata ng hampasin ng malaking kamay ang kinalalagyan. Gayunpaman, hindi may kakaila ang reaksyon ng nilalang. Hindi siya nito nakikita. Ilang sandali pa, ito na mismo ang kusang umalis. Si Banjo sa kabilang banda naman, hindi na nakatulog sa kaiisip. Para malinawan, maagang lumabas ang binata at pupuntahan si Mang Waldo. Kagad naman siyang hinarap dahil wala pa namang ginagawa. Walang paligoy-ligoy at diretsyo sa pagtatanong. Manong, bakit hindi ako nakikita ng kapre? Merong gumagambala sa amin pero hindi niya ako nakikita eh. Hindi ko alam kung sinadya o ano. Pero kung gusto ko siyang saktan, kagaya ng paghampas ko kagabi, natatamaan ko naman siya. Ano po ba talagang nangyayari? Tanong ni Banjo. Ngumiti lamang si Mang Waldo. Ang totoo, may ginawa sa binata noong huling ginamot. Napapagod na ito sa pagbalik-balik nito kaya't gumawa ng hakbang. Hindi ka rin titigil kung walang sagot na makukuha. Kaya sasabihin ko na lang, pinainom kita ng tawas ng asul na kalsite. May hinalo ako para manatili sa loob mo ng ilang buwan. Para naman matagal-tagal pa bago ka mabiktima muli ng elemento. Ilang ulit ka nang pumarito para magpagamot eh. Nagsasawa na ako sa mukha mo, kaya ako ginawa yon. Tugon ng matanda na ikinagulat ni Banjo. Ano po? Asul na kalsite? Ano naman po yun? Hindi ba ako mahihilo niyan? Ang sabi mo pa naman nasa loob ng katawan ko. Malamang hindi. Baka bubuti nga ito sa katawan, lalo na sa espiritual na kamalaya. Dahil inaabsorba nito ang positibong enerhiya at itinataboy ang negatibo. Sinamahan ko na rin ng kaunting sabulat para naman makapagpahinga ka sa pambibiktima ng mga elemento. Naging suki ka na eh. Ngayon na hindi ka nakikita ng kapre, sabi mo, samantalahin mo. Gamitin mo para maipaglaban at maipagtanggol ang pinsan mong babae. Bibigyan pa ba kita? Tanong na matanda. Dahil sa tumatakbong ideya sa isipan, walang pagdadalawang isip na humingi ng asul na kalsite si Banjo. Kaunti lamang ang binigay ni Mang Waldo dahil may pagdududa sa ngiti ng binata. Tinuruan na lamang ito kung paano gagamitin at binalaan na saka lamang kapag kinakailangan. Pagsapit ng takip siling, dumiretso sa likod bahay si Banjo para magpausok ng dahon ng sauko. Binudbura ng tawas ng asul na kalsite. Pinaypayan pa para dumiretso sa punong tinitirahan ng kapre. Takip siling, kaya't lumabas ang nilalang. Ngunit para magwala lamang sa matinding amoy ng sauko at bisa ng kristal. Palipat-lipat sa ibang puno para lamang makaiwas. Ngunit hindi ito tinantana ng binata.
Itinodo ang pagpapaypay, humabol lamang ang usok sa nilalang. Napakalakas ng tawa nang makitang natatarantang lumayo ang higante. Parang unggoy itong lumalambitin sa mga sanga. Sumuot ito sa masukal na bahagi. Kuya, ayos ka lang ba? Para kang bata na naglalaro dyan. Yung mga manok po patukain mo na. Nalipasan na sila ng gutom. Wika ni Emily. Nakalimutan na ni Banjo ang mga gawain dahil sa kakaisip ng plano para guluhin ang kapre. Subalit ningid sa kaalaman ng binata na ito ang magiging simula ng mas malaking problema. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali sa kwarto si Banjo habang tanaw sa bintana ang kapre. Masama ang tingin nito na pinasadahan ang buong tahanan. Kinuha ang dahon ng buyo na pinagbalot ng tawas ng asul na kalsite. Naghanda ng isang baso ng tubig at saka binuhusan ng kaunti. Pumwesto sa bintana at pasimpleng winisikan ang direksyon ng puno, kaso nga lang hindi ito umabot dahil malayo. Matyaga siyang naghintay. Ilang sandali pa ay lumapit na ang higante sa tahanan. Mabilis ang kilos nito na dire-diretso ang lakad papunta sa bintana ng kwarto ni Emily. Hindi na ito hinantay pa ni Banjo. Nang maabot, kaagad sinabuyan ng tubig na may tawas ng kristal. Napahiyaw ang nilalang. Umaatras habang nagwawala. Akala mo siguro magtatagumpay ka na, no? Hindi dahil elemento ka. Magagawa mo na ang lahat ng gugustuhin mo. Malas mo lang dahil may bisa pa ang asul na kalsite at sa bulag na nilapat sa akin ni Mang Waldo. Kaya nakakaya kita. Magdusa ka dahil hindi ako makakapayag na mabiktima mo ang pinsan ko. Wika ni Banjo habang sinusunda ng tingin ang kapre. Iniwanan ng pansin ng tuluyang maglaho. Madaling araw nang muli na namang magising. Sa puntong to, bukas ang bintana sa kwarto ni Emily. Nakadungaw doon ang kapre. Dali-daling nagpunta sa kabilang silid si Banjo at kagad nagsaboy ng tawas. Nagwala na naman ang higante habang hinahampas ang mukhang umuusok. Napaso ito sa asul na kalsite. Ilang beses pang natumba. Halos pagapang na bumalik sa puno. Maingat namang isinara ang bintana at nilagyan ng tawas para hindi na ito malapitan pa ng elemento. Kinabukasan, umaga pa lang, natanaw na ni Banjo ang kapre. Masama ang tingin habang humihit-hit ng tabako. May bakas pa ng pagkapaso ang mukha nito at ang isang mata ay tinapalan ng dahon. Nararamdaman ang bigat ng presensya. Mas malala pa kumpara sa normal nitong presensya. Napabuntong hiningang nag-isip ng paraan si Banjo para tuluyang mawala ang kapre. Hindi uubra ang tawas dahil may tataboy lamang sa maiksing oras tapos babalik din. Nang mabilang ang naipong pera, pinuntahan ang magtotroso para ipaputol ang puno. Dahil pera ang usapan, pumayag naman ang mag-amang Floro at Opel. Agarang itinumba ang puno kung saan nakatira ang kapre. Tignan lang natin kung saan ka napupulutin ngayon. Ang sabi pa naman, mapili kayo ng puno na matitirhan. Doon ka nakamos sa malayo at huwag ka nang bumalik dito para hindi magulo yung buhay mo. Wika ni Banjo. Magmula sa araw na naputol ang kahoy, hindi na nagparamdam pa ang kapre. Subalit may pagbabago sa pisikal na anyo ni Emily. Ang makinis na balat, biglang gumaspang na para bang matandang babad sa init ng araw.
doon sa taniman. Nagrereklamo na rin dahil napapadalas ang paghirap sa paghinga tuwing gabi. Ayon dito, tila may mabigat na dumadagan sa dibdib. Noong una, inisip ni Banjo na baka namana ng pinsan ang sakit sa balat ng yumao nitong ama. At ang kakapusan ng hininga, nakuha naman sa ninuno na may karamdaman sa puso. Ipinagpalagay ng binata na ganito ang lahat. Ngunit sigurado ang dalaga na merong mali. Pinaliwanag ng mabuti kay Banjo ang nangyayari. Nakikinig naman ang binata, ngunit hindi kagad na proseso sa isipan. Sigurado itong lumayas na sa lugar ang kapre, kaya nahirapan itong maniwala na may nakikitang tao ang pinsan. Pabalik-balik na sumisilip sa bintana. Walang sino man ang makakakyat sa bahaging yun dahil walang anumang matutuntungan o maaapakan. At isa pa, ang tanging makakagawa nun ay isang higante. Teka Emily, sigurado ko ba talaga sa sinasabi mo? Baka naman nananaginip ka lang o namamalik mata? Tanong ni Banjo. Hindi nga kuya. Sigurado po talaga ako. Malaki nga po yung ulo eh. Tapos parang malaki rin yung pangangatawan niya. Halos sumakto sa bintana ang hubog. Kapag nandyan po siya, bumibigat ang dibdib ko na parang may sumasakal. Pagpapaliwanag ni Emily, napalunok si Banjo. Kinakabahan. Napapatanong kung wala na bang bisa ang asul na kalsite sa loob ng katawan. Ubos na rin ang tawas na hiningi sa manggagamot. Kampante na sana na wala ng manggugulong nilalang. Ngunit ito sila ngayon. May bagong kinakaharap. Kuya, itong nangyayari sa akin, baka biktima na rin ako ng elemento. Tingnan mo ang balat ko. Gumaspang. At unti-unti nang kumukulubot. Wika ni Emily. Huwag kang magalala. Mamaya pupuntahan natin si Mang Waldo. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Sa ganitong usapin, siya lang talaga yung makakatulong sa atin eh. Tugon ni Banjo. Inakay ang pinsan papunta sa tahanan ng manggagamot. Maging sa paglalakad ay hirap na rin ito. Namamanhid bigla ang mga binti. Kagad naman silang inasikaso ng albularyo dahil sumakto ang pagdating. Kakatapos lamang nito sa pagsuri sa naunang pasyente. Unang tingin pa lamang ay napailing na si Mang Waldo. Sabay tingin kay Banjo. Binigyan ng paunang lunas ang balat ng dalaga. Pagkatapos, pinagpahinga muna. Tinawag ang binata para makausap. Sinasabi ko na nga ba na may gagawin kang hindi kaaya-aya. Tignan mo ang nangyari kay Emily. Hindi ako magdadalawang isip na sabihin kagagawan mo ito. Wika ni Mang Waldo. Kunot noong napatitig ang binata sa manggagamot. Ano po? Bakit naman kagagawan ko? Ano po bang ginawa ko? Tanong ng binata. Nagtatanong ka pa eh. Ay nako. O sige, para malaman mo, makinig kang maigi. Ginamit mo ang tawas para gambalain ang kapre. Nagalit kaya ito bumawi. May utak ka naman sana kaso hindi mo nagamit ng maayos. Ang mahigpit kong ibinilin, gamiting pangontra ang tawas ng asul na kalsite. Hindi gamiting sandata para unahan mo ang nilalang. Ang nangyari, binalikan ng pinsan mo. Binigyan ng karamdaman sa balat para masira ang kagandahan. Ang sinasabing hirap makahinga sa gabi, dahil yon sa marahas na pagdalaw ng elemento. Inunahan mo kaya nagkaganon. Pagpapaliwanag ng manggagamot. Napakurap na lamang si Banjo habang nakikinig sa salita ng albularyo.
Dito napagtanto ang ginawa sa nilalang. Dagdag pa nito, mas magiging salbahe ang dating ng higante dahil nasagad na ang galit. Asahan pa ang mas matinding pagpaparamdam. Humingi naman ng tulong ang binata ngunit sa pagkakataong yun, hindi na nagtiwala si Mang Waldo. Pangako ho, gagamitin ko na talaga sa tama. Manong, pakiusap, bigyan mo pa ako ng tawas para maitabo yung kapre kapag pupunta sa bahay. Pagmamakaawa ni Banjo. Hindi na. Ako na mismo ang pupunta sa inyo para lapatan ng pananggalangang buong tahanan. Kung bibigyan kita, posibleng sasayangin mo lang ang kalsete. Mahirap makahanap nito at hindi madaling magawa ang tawas dahil lalapatan ko pa ng bisa, orasyon at dasal. Tugon ng albularyo. Matapos ang usapan, binalingan muli ni Mang Waldo si Emily. Sinuri ang kalagayan ng balat. Nilapatan ng mabisang gamot na pinainom ng tubig na may basbas at kaunting tawas ng asul na kalsite. Teka Manong, pinainom niyo na po si Emily ng tawas. Ibig bang sabihin, hindi na siya makikita ng kapre kagaya ko? Nilagyan ko ng sabulag kaya malamang oo. Kung makasabi ka naman ng kagaya ko, akala mo talaga hindi na siya nakikita. Iho, malinaw pa sa sikat ng araw ang imahe mo sa mga mata ng nilalang. Nakikita ka na niya. Wika ni Mang Waldo. Napalunok si Banjo. Nakiusap na makainom ng tawas ngunit humindi si Mang Waldo. Dahil isang beses lamang itong pwedeng gawin. Kapag nasundan pa, posible ang pagkakaroon ng diferensya sa kalusugan, lalo pat may halong ibang sangkap. Sa tahanan, kagad nilibot ni Mang Waldo ang paligid. Mga bintana at pinto ay nilagyan ng pangontra upang maiwasan ang paglapit ng kapre. Hinipan din ng orasyon ng hangin, pandagdag bakod. Pagkatapos ay mahigpit na binalaan si Banjo. Dahil ikaw ang tatayong magulang sa inyong dalawa ng pinsan mo, siguraduhin mong magagamit sa oras na kinakailangan lamang ang tawas. Ito lang ang natira sa akin. Banjo, subukan mong sayangin ay makakatikim ka talaga sa akin. Bantayan mo rin si Emily. Maayos na ang kondisyon niya sa balat. At ang pagkakapos ng hininga na lamang sa gabi, hindi ko mapipigilan ang pagdalaw ng nilalang, lalo pat natipuhan nito ang dalaga. Ang tanging magagawa ko lamang ay kontrahin ang paglapit niya. Tandaan mo, huling tawas na lamang ito kaya ayusin mo na. Makakaasa po kayo, Mang Waldo. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Wika ni Banjo. Matapos matanggap ang dahon ng buyo na ginawang balot sa tawas. Buntong hiningang binantayan ni Banjo ang natutulog na pinsan. Nakatulog na lamang sa kakaiyak nang mapagtantong biktima ng kapre. Sinisisi din niya ito dahil ayaw siyang paniwalaan. Kung una pa lamang ay naniwala na ito, siguro't hindi ganito kalala ang takbo ng kaganapan. Gayunpaman, iwinaksi na lamang ng binata ang naiisip dahil kung tutuusin, nangyari na ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagal. Nakarinig ng kaluskos sa labas. Sinunda ng mabibigat na yabag. Pagtayo ni Banjo, bumungad ang anino ng kapre. Litaw sa kadiliman ang nanlilisik na mga mata. Dire-diretso ang lakad ngunit biglang nahinto nang makita ang binata. Dumako ang tingin sa hawak nitong dahon ng buyo. Biglang tumigas ang muka't bumalandra ang galit. Nagpatuloy ito sa paghakbang.
Bago maisaboy ang tawas ay nabitawan matapos makaramdam ng pagkakasakal. Tarantang-taranta si Banjo na mga sandaling yon. Naiangat siya nito. Nagtataka din sa pagkakataong yun. Magkasing tangkad lamang sila. Nakapasok ng hindi namamalayan. Tuwang-tuwa pa ang elemento habang siya naman ay nahihirapan. At hindi lang yun. Gumulong ito pababa ng hagdan. Sumunod at muli pang patuloy na sinaktan. Gumapang sa kanilalagyan ng patalim. Sinaksak ng makabunot ng kutsilyo ngunit wala itong epekto. Muling binalibag siya hanggat sa unti-unting umikot ang paningin gawa sa pagkabago. Nang makita nitong hindi na halos makakilos, tumalikod sa kabinalingan ng pansin si Emily sa itaas. Sinikap pa ni Banjong makahabol, ngunit huli na dahil nakadagan na sa natutulog na pinsan. Nakapikit pa rin ang mga mata ng dalaga, ngunit mapapansin ang pangingisay ng katawan. Malapad ang pagkakangiti ng kapre habang sinasakal ito. Nang masipat ni Banjo ang dahon ng buyo, dali-dali niya itong kinuha, tiyempo sa pagbukas ng bibig ng nilalang. Mabilis na isinubo ang lahat ng tawas. Nagwawala ito, sabay bitiw ng nakakabinging sigaw. Idinudura pa nito ang tawas ngunit hindi na nagawa dahil kumapit na sa dila. Sinikap ang matanggal. Hindi na nagulat ang binata nang biglang maglaho at nakita itong nasa labas. Pasuray-suray habang papalayo. Hindi naman maiwasan ni Banjo ang mapangiwi habang iniinda ang sugat sa kamay. Nakagat habang sinusubuan ng tawas ang kapre. Gayunpaman, hindi alintana dahil dali-daling pinukaw ang pinsan na magpasa hanggang ngayon ay nangingisay. Matagal pa bago nagising si Emily. Habol hininga ito. Pinagpapawisan. Kagad napayakap kay Banjo sabay iyak. Inalo naman niya ito at nang mahimasmasan, inatupag ang sarili dahil sa labis ang pagkirot ng sugat. Pinalipas ang oras, ngunit hindi na makakaya dahil namamaga ang kagat at unti-unting kumakalat sa buong katawan ng pamamanhid. Namumutla na ang binata, nangihina. Kahit madilim ang daan, inalalayan ni Emily papunta sa tahanan ng manggagamot ang pinsan. Pagkarating doon, napailing na lamang si Mang Waldo. Hindi madali ang kapreng nakaharap ninyo. Nilagpasan lamang ang nilagay kong pangontra sa bahay. Sigurado kong napuruhan yon ngunit kinakaya lamang para matuloy ang pambibiktima. Magaling ang ginawa mo, Banjo. Pero ito nga, ikaw naman ang nagdusa sa ngayon. Wika nito. Sinuri ng manggagamot ang sugat. Kagad nilapatan ng gamot gamit ang sariling sangkap. May halo pa rin ng asul na kalsite. Ito ang pangunahing sangkap sa lahat ng mga gamot. Nagpatunaw sa isang baso. Ang tubig ay pinainom sa binata. Binutbura ng tawas ang sugat at saka binalot ng dahon ng buyo. Manong, gagaling ba si kuya pagkatapos ng gamutang to? Oo naman. Tong batang to parang hindi ako kilala. Mahusay kaya akong manggagamot. Miyembro ng pamilya mo ay saking lumapit kapag may karamdaman. Lalo na sa mga elemento tapos nagdududa ka pa. Hindi kasi tumalab sa kapre yung nilagay mong pangontra sa bahay. Kaya hindi ko maiwasang magtanong. Abat salbahe tong batang to ah. Nakalusot lang ang nilalang. Pinagdudahan na kagad ang kakayahan ko. Diyos mio. Wika ni Mang Waldo habang kumakamot ng ulo. Lumipas ang ilang araw.
Unti-unting naghilom ang sugat ni Banjo. Pinaliwanag ng mabuti ni Mang Waldo kung bakit nangahas ang kapre sa kabila ng paglapat ng pangontra sa bahay. Winasak ng binata ang punong tinitirhan, kaya kahit gaano pa katapang ang bakod sa lugar, susuungin pa rin para lamang mabiktima ang natipuhan. Sinagad ni Banjo ang galit ng higante, kaya't gano'n na lamang ang reaksyon nito. Sinuri din ni Mang Waldo ang gubat malapit sa tahanan. Walang bakas ng kapre sa lugar, matapos malunok ang tawas ng asul na kalsite. Pinuri pa niya si Banjo sa nagawa nito. Para naman sa binata, ang sarili pa rin ang sinisisi kung hindi lang sana inunahan ang kapre. Siguro'y mas magaan sa dinaranas ang nangyari. Gayunpaman, laking pasasalamat dahil nandyan si Mang Waldo na sa kabila ng lahat, nakahanda pa ring tumulong sa kanya. Bukod pa rito, ang mga padalos-dalos niyang kilos ay nagsilbi ding aral. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bobong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Sa isang liblib na bahagi ng Iloilo, may isang kubong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Malayo sa ingay ng baryo, malayo sa karaniwang buhay ng tao. Dito nakatira si Bobong at lolo na si Lolo Mano, isang kilalang manggagamot sa lugar at isa ding lihim na manunugis ng aswang. Ang paligid ng tahanan ay puno ng mga halamang pangontra, bawang, lagundi at kung ano-ano pang hindi kayang pangalanan ng binata. Sa bawat haligi ng bahay ay may mga bote ng itim na likido. Mula pa pagkabata, iminulat na si Bobong sa katotohanan na hindi lamang alamat ang aswang, totoo sila. Isang gabi, isinama ito ni Lolo Mano sa pangangaso. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, wala ring hangin na parang may nag-aabang. Lolo, sigurado ba tayo rito? Tanong ni Bobong. Manahimik ka lang. Sila mismo ang lalapit sa atin. Mula sa kanyang bayong, nilabas na matanda ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ni Bobong. Isang inunan ng bagong silang na sanggol. Inilatag pa ito sa dahon ng saging at lumipas ang ilang minuto. Hanggang sa may gumalaw sa dilim, isang malaking itim na pusa ang unti-unting lumalapit. Ngayon na, sa isang iglap, hinagisan ng lambat na matanda ang nilalang. Sumugod ang maglolo. Nakipagbuno si Bobong kahit nanginginig. Lolo, hindi ito normal na pusa. Sa isang mabilis na galaw, tinaga ng punyal ang leeg nito. At doon, unti-unti itong nagbago. Nagkaroon ng pakpak. Tumalas ang mga ngipin. Umitim ang balat. Isa pala itong aswang. Ibiniti nila ito sa puno, pabaliktad. Sa ilalim ng ulo nito ay naglatag si Lolo Mano ng kahoy at tawas. Hindi kagad ito pinatay. Pinahirapan lamang muna. Lolo, bakit hindi na lang natin kagad tapusin? Maghintay ka lang. May iluluwa pa yan. Kinabukasan, bumalik sila. Patay na ang nilalang. Tinusok-tusok na matanda ang tiyan nito. Hanggang sa merong nahulog na isang itim na bato.
Lolo, ano po ba ang isang yan? Ito ang pinanggagalingan ng kanilang lakas. Inilubog ito sa bote ng matanda. Unti-unting natunaw at naging dahilan kung bakit itim ang likido sa kanilang tahanan. Lumipas pa ang ilang mga araw. Isang hapon, aalis si Lola Mano. O apo, magbumog ka ng tubig na may asin. Yan lamang ang gamot mo sa singaw mo. Oo na po, Lo. Maraming salamat po sa pagpapaalala. Nang mga sandaling yun, mag-isa lamang si Bobong. Tahimik. Hanggang sa may kumalabog sa bubong. Teka, hindi lang to simpleng hangin eh. Hindi siya nakatiis. Lumabas ng tahanan. At dahil sa galit ay sinaboy ang tubig na may asin sa bubong. Isang sigaw, isang bagay ang gumulong paibaba. Isang itim na pusa na unti-unting nag-iiba ang anyo. Isa ka palang aswang. Ang balat nito ay parang nasunog. Hindi dahil sa apoy, kundi sa tubig na may asin. Dito nagsimulang magtanong si Bobong. Kinabukasan, bumalik si Lolo Mano. Normal naman ang lahat. Ngunit hindi mapakali si Bobong. Dahil sa kuryosidad, pumunta ito sa tambaka ng mga aswang. Ang amoy ng sunog na laman, bumalot sa paligid. May mga bangkay, may mga hindi pa naganap na abo. Paano kaya kung... Kumuha siya ng laman, iniuwi sa tahanan, at ibinabad sa tubig na may asin. Biglang nasunog ang laman. Parang asido ang epekto. Asin, ito lang pala ang susi. Wika ni Bobong sa sarili. Hanggang sa isang balita ang dumating. May bagong aswang sa baryo. Pinatay ang mga kalabaw at kinukuha ang mga lamang loob. Hindi na namin kaya. Tulungan mo kami. Ngunit may sakit si Lolo Mano na mga sandaling yun. Hindi ko kaya ngayon. Pasensya na mga kababaryo. Tahimik lamang si Bobong. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Lolo, ako na lang po siguro ang aalis. Sa unang pagkakataon, ang binata na ang nangangaso. Pagdating sa baryo, napansin niyang normal naman ang lahat. Ngunit masyadong normal. Naniniwala ako na isa sa amin ang aswang. Napaisip ang binata. Hindi sapat ang lakas. Kailangan ng talino. Kaya gumawa kagad ito ng plano. Nagbahay-bahay. Namigay ito ng tubig. Ngunit may halong asin. Isa-isang uminom ang mga tao. Walang nangyari. Hanggang sa isang lalaki ang biglang nagsuka. Ikaw. Sigurado kung ikaw. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Naging itim. Nagkaroon ng pakpak at nasunog ang balat. Ang tubig na may asin ang nagbunyag sa kanya. Tinulungan siya ng isang lalaki, si Gaspar. Magkasama nilang dinala ang aswang sa bundok. Ibinitin, pinahirapan, hanggang sa nahulog ang itim na bato. At tuluyang nasunog ang nilalang. Lo, gumana nga yung naisip ko. Pero naniniwala kong hindi lang asin ang dahilan. Ha? Ano po bang sinasabi niyo, Lolo? Oo, ikaw mismo apo. Ayon sa matanda,
May likas na lakas si Bobong, isang enerhiyang bihira, isang bagay na kayang magpalakas sa simpleng asin. Mula ng araw na yon, naging magkasama sina Bobong at Gaspar sa pangangaso, habang si Lolo Mano naman naging tagapagpayo na lamang, at si Bobong ang naging bagong alamat. Kaya sa tuwing may darating sa kanilang kubo, "O ito, uminom ka muna." Simple lamang ang alok, kundi tubig. Ngunit hindi nila alam, ito ang magpapakita kung ano talaga sila. Tao ba o aswang? Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, mas dumarami ang kaso ng pagkawala. Hindi na lamang hayop, hindi na lamang buntis, pati mga kalalakihan, mga malalakas, bigla na lamang nawawala sa baryo, na parang may mas mataas na uri ng aswang. Isang hindi nila kayang ipaliwanag. Isang gabi, dumating si Gaspar. Hingal na hingal at sinabi, Bobong, Bobong, hindi na ito ordinaryo. "Teka nga lang Gaspar, ano ba ang nakita mo?" Hindi na siya nagtatago. Siya yung sinusundan ng mga aswang. Natahimik si Bobong. Ang ibig sabihin, merong pinuno ang mga ito. Kapag may pinuno, hindi pangkaraniwang aswang yon. "Teka Lolo, anong klaseng nilalang ba ang mga yon?" Posibleng mga mangkukulam na naging aswang. Pag-uusap ng maglolo. Isang nilalang na hindi lamang kumakain, kundi gumagamit din ng itim na ritual. Mas matalino, mas papanganib at mas malakas. Hindi sasapat ang asin lang, Bobong. Kailangan mong makaisip ng bagong paraan. Pero Lolo, yun lang po yung meron tayo. Hindi. Meron kang sariling lakas, Apo. Sinundan nila ang bakas hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng bundok na hindi tinatapakan ng tao. Tahimik, walang hayop, walang hangin, parang patay ang lugar. Sa gitna nito ay may isang lumang puno, baluktot ngunit tila may buhay. At doon nakaupo ang nilalang. Hindi ito katulad ng ibang aswang. Hindi ito mukhang hayop, ni hindi rin mukhang tao. Isang matangkad na nilalang. Payat ngunit mahaba ang mga braso. Ang balat ay tila sunog na uling. Ang mga mata ay kumikinang na pula. Sa paligid nito ay may umiikot na itim na usok. "Naaamoy ko ang dugo ng isang mangangaso," wika ng mangkukulam. Bobong, sa tingin ko mali ito. "Pero Gaspar, hindi na tayo pwedeng umatras," wika ni Bobong. Sa isang iglap, bigla na lang nawala ang nilalang. Lumitaw mula sa kanilang likuran. Sinugod nito si Gaspar. Tinamaan at tumilapon. "Gaspar!" Sinugod ito ni Bobong. Tinaga ang nilalang, ngunit parang bakal ang balat. Ni hindi ito nasugatan o tumagos. Kinuha ni Bobong ang dala niyang tubig na may asin. Isinaboy. Umusok ang balat ng nilalang at napaatras ito. Ngunit hindi ito bumagsak. Hindi pa sapat." Biglang dumilim ang paligid. Parang nilamon ng anino ang kagubatan. Lumabas mula sa likod ng mangkukulam.
3 aswang na kanyang mga alagad. Bobong, hindi natin to kaya. Kaya natin to, Gaspar. Maniwala ka lang. Habang papalapit ang mga nilalang, biglang naramdaman ni Bobong ang init. Hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng katawan na parang may unti-unting nagigising. Palagi mong tatandaan na po, meron kang sariling lakas. Ito ang paulit-ulit na nadidinig sa kanyang isipan. Kinuha niya ang asin, hinawakan at para itong nagliwanag. Sumugod si Bobong. Mas mabilis at mas matapang. Isinaboy niya ang asin. Hindi na simpleng usok, ngunit parang apoy ang epekto. Nasunog ang unang aswang. Bobong, anong ginagawa mo? Hindi ko rin alam, Gaspar. Tinaga niya ng isa pa. Ngayon ay tumagos na ang itak. Bumagsak ang aswang at kusang lumabas ang itim na bato. Imposible! Muling sumugod ang mangkukulam. Mas mabilis, mas malakas. Nagbanggaan sila. Itak laban sa kuko. Sugatan si Bobong. Duguan ngunit hindi pa rin umatras. Hindi ka isang tao, ano? Mas lalong hindi ka. Kinuha niya ang natitirang asin, hinalo sa tubig at hindi lamang isinaboy. Ininom niya ito. Bobong, anong ginagawa mo? Biglang nagliyab ang katawan ni Bobong. Hindi apoy, kundi isang nakakasilaw na liwanag. Sumugod ang binata at sa isang mabilis na galaw, tinusok niya ang dibdib ng mangkukulam. Biglang bumuka ang bibig ng nilalang. Lumabas ang mas malaking itim na bato. Pagkahulog nun, nagsimulang masunog ang buong katawan. Hindi na sumigaw, ni hindi na nanlaban. At tuluyang naging abo. Tahimik ang kagubatan. Bumalik ang hangin. Bumalik ang buhay. Bobong, tapos na ba? Hindi pa, Gaspar. Dahil alam ni Bobong na habang may dilim, palaging merong magbabalik. Pagkabalik sa kubo, Naramdaman ko yon, apo. natapos na po, Lolo. Alam ko, apo. Ngayon, hindi ka na lamang basta mangangaso. Mula ng araw na yun, hindi na lamang siya si Bobong. Ito ang naging simula ng kanyang alamat. At ang sandata, hindi lamang punyal, hindi lamang lakas, kundi tubig na may asin. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.